May at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Oo, magkasama nga kami ni Kevin. Siya yung kumuha ng mga pictures nito. I was very problematic with Mark. Kaya nagpasama ako kay Kevin. I was so thankful na kasama ko si Kevin that night. I'm so sorry. That's why I'll never steal Kevin away from you. Because it's so unfair to make others feel that way. Sorry. I'm trying my very best not to be angry, but I just can't. Well, ayaw kong pinagbibintangan ng kung ano-ano. So mabuti pa, I'm just gonna go over there and tell her what happened. Kung mo sabihin sa kanya yung totoo, she'll be more devastated. Kung gusto niya magpaawa sa mga lalaki, huwag ikaw, maghanap siya ng iba. Kapupunta. Estela! Hindi ka alis. Pag mahal ka ng isang tao, ikaw lagi ang mauuna. Tama nga ako. Hindi nga love kami ni Mami. Kasi kung mahal niya kayo, dapat kayo ang priority niya. Yaya, pakipasok na si Miggy sa kwarto at patulugin na siya. Kaya pala napapalayo ang loob sa akin ng anak ko. Dahil sinisiraan ninyo ako sa kanya. What are you talking about? Paninira ba yun? I'm just stating facts. Totoo naman eh. Hindi sila ang priority mo. Mas gusto mo pang maghanap ng kirida ni Kevin kaysa asikasuhin sila. Hindi totoo yan. Kasama pa rin sa priorities ko ang mga anak ko. Silang dalawa nga ang mga dahilan kung bakit ko hinahanap ang babae ni Kevin eh. Dahil ayoko silang mawalan ng ama. Kaya pwede ba, huwag niyo naman akong ginaganito sa anak ko. Masaktan ka sa narinig mo kanina kung talagang inaasikaso mo sila. But for now, tiisin mo na muna yung pagtatampo nila sa'yo. Hindi mo naman ako may expect na i-justify ko o pagtakpan yung mga shortcomings mo because you know what? I was never like that as a mother. You're right. You were never like Stella as a mother. You're worse. Much, much worse. Dahil sa pangungusinti mo, you have turned our son into a weakling, heartless husband. And I pray to God, hindi mo palalakihin ang apo natin into someone like him. Wala kang karapatang i-criticize ang pagpapalaki ko sa anak ko. Dahil ginawa ko yon mag-isa. Or have you forgotten? Dahil sa pambababae mo, you were never there. I was never there because you have totally shut me out from my son's life. Gaya ng sinisimula mong gawin ngayon kay Stella sa anak niya. You had no right to do it then. The more that you have no right to do it now. Pakinggan mo ang sasabihin ko. Dahil hindi ko na ito uulitin. Huwag na huwag mong lalapitan si Stella. Naintindihan mo? Totoong ipinagbiling ko sa kay Perry. Kaya kung maging malapit man siya kay Stella, ginagawa lang ni Perry ang kanyang trabaho. At ikaw naman, may dahilan ba para magmaktol si Megan? May gusto ka ba talaga kay Stella? O ano? May gusto ka ba o wala? Ninong naman, siyempre wala. Paano naman ako magkakagusto kay Stella? Eh bukod doon sa may asawa na po yung anak nyo, eh Ninong, hindi naman kami bagay, di ba? Oh, yan. Wala ka naman pala dapat ipag-alala eh. Walang gusto si Perry. O ano? Ayos na lahat ito, ah. Simula ngayon, ayoko nang marinig pa na pag-awayan niyo ang anak ko.
Maliwanag? Maliwanag! Napakawalang hiya talaga yung Amanda na yan. Sumasobra na siya. Pero mo pati mga batang walang kamalay-malay. Nilalaso ng isip. Buti na nga lang talaga nandun yung biyanan kong lalaki. Talaga. Kung hindi, sinugod ko na yan. Magkakaubusan na naman kami ng Ingles. Pero alam mo anak, tulad nga ng sinabi ko sa'yo, kahit na ganun pa man, kailangan bigyan mo ng panahon ng mga anak mo para maalagaan mo sila ng gusto, para hindi ka hanapan ng butas sa mga biyanan mo. Naiintindihan mo ba ako? Stella, total naman, hindi naman makakaalis si Kevin eh. Diba? Wala namang magagawa yung babae niya, kundi hintay lang hanggang magising siya. Pero Nay, paano kung magising na nga si Kevin nang hindi ko nalalaman kung sino yung babae niya? Paano kung mapipigilan si Kevin? Can you listen to me? Sabi ko sa'yo, huwag mo na silang isipin. Huwag mo nang isipin ang babae, huwag mo na munang isipin si Kevin. Opo, Nay. Okay. Hello? Rain? Huh? Tungkol kay Kevin? Sige, salamat. Kinumpranta niyo na po si Mamisha? Oo, pero parang hindi naman siya yung mistress ni Kevin eh. Ganun ho ba? Teka, ano ba yung clue na sinasabi mo? Oo nga pala. Kahapon po kasi, habang nag-aayos po ako ng files ko, may nakita po akong brochure ng Rolex watch. Naalala ko po na may ipina-order po sa akin si Sir Kevin na ganitong relo. Ito po, oh. Hindi po ba sa inyo yung nirigalo yan ni Sir Kevin? Ibig sabihin, kung sino man ang may suot ng relong yan, siguradong siya ang lover ni Sir Kevin. Kung sino man na may suot ng relos na to, lagot siya sa akin. Baka mapalunan ko pa sa kanya yun. Stella, I'm so sorry. Ang dami kong kliyente. Hindi kita naasikaso. Okay lang, okay lang. By the way, kamusta na kayo ni Misha? Are you guys okay? Lucy, sandali. May kailangan ka malaman. Importante. May nadiskubre akong bagong clue tungkol kay Kevin at sa mistress niya. Ito. Ano ba yan? Oh, ano bang laman yan? Akala ko may papakita ka sa akin. Oo nga, kaya lang napansin ko kasi mali pala yung nadala ko. Iba pala to. Ano bang meron dyan sa paper na yan? Pangalan? Address? Stella? Oo. Saan ka pupunta? Ha? Stella, are you okay? Sige. Stella!